Welcome back to my vlogs. For this video, i-cover natin itong ating bagong helmet, no? Bali, isi-set up natin siya para mailipat natin yung mga accessory na nandun sa ating classic na helmet. So, ito yung ating nabiling chin mount, no? Kailangan natin palitan yung chin mount kasi helmet specific yung mga ganito. So, same dun sa nabili natin, CNC siya. Kumbaga, metal ang material. Hindi kagaya ng mga 3D printed. Yung mga 3D printed kasi hindi sila smooth na smooth, no? So, ito yung ating bagong helmet. So, nabili ito sa Japan, no? RX-7X, then large yung size natin. So, ganito yung mga kasama niya. Yung usual, no? Pero napansin ko, iba yung kanyang bag. Parang mas premium siya. So, pagka nag-work kayo sa mga helmet, be sure na meron kayong donut na ganun, no? Yung lagayan ng helmet para mas convenient. Kumbaga, mas mape-prevent nyo na magagasgasan yung helmet kung saan nyo ipapatong-patong. Kasi ito, kung paano mo siya pinatong, hindi na siya gagalaw, no? So, ayan, preparation lang. Pinahiran ko siya ng isopropyl alcohol. Then, iinit ko lang siya ng heat gun. Then since depende sa mood, kung minsan kasi diretso lang ako nagdidikit nito. Pero since hindi ako confident ngayon, maglalagay muna ako ng tape para magsilbing marker. Then kalakalahati lang para may set ko siya na maayos, may settle ko siya na maayos, no. Minsan kasi aalisin ko na yung backing plate ng diretso, then isasalpak ko siya ng diretso. Depende sa mood, depende sa inyo yan. Pero ako, pagka play safe ako, maglalagay muna ako ng guide, yung mga tape, no. So yan, iinit ko lang yung tape ulit. Kasi no, FYI lang, pagka iniinit nyo yung double-sided tape, mas nagiging effective siya pagka gagamitin. Yan, isopropyl alcohol ulit para dito sa didikitan ng chin mount. Pero be sure na wag nyo masyadong i-rub, no? Yung matte finish kasi pagka nasobra ng rub yan, kumikintab, nawawala yung pagka-uniform ng pagka-matte finish niya, no? So ayun, ininit ko lang. Then, i-check ko yung tamang allocation or yung tamang placement or location nitong ating chin mount. Maglalagay ako ng marker para pagka binaklas natin yung tape, ididikit natin siya, akma-akma dun sa gusto nating position, no? Pwede nyo buksan itong bent niya kasi merong screw dyan. Yun yung magsisilbing pinaka-center guideline nyo, no? So, ayan, ililint ko lang siya para sure na walang alikabok, and then iinit ko ulit ito. Ayan, isasalpak natin. Depende dun sa minarkahan nyo kung paano. Be sure na puluduhon nyo kasi makaka-apekto dun sa pag-capture ng camera nyo. Baka tagilid yan. For sure, hindi kayo matutuwa dun sa video nyo, no? So ayan, nadikit ko na siya. Kung mapapansin, ginawa ko naman yung best ko para maging straight siya, no? So far, mukhang na-perfect ko naman siya, eh. Ayun yung tornilyo na sinasabi ko, kung nakikita nyo, ayan. Super aligned naman siya, no? So ayan, ililipat natin lahat ng accessory from the Arai Neo, no? And there you go. So nandito na lahat, yung camera, saka yung intercom, no? Nandyan na lahat. And then, ayan, ipapakita ko din sa inyo, pero ite-testingin ko muna yan later on, yung complete setup natin.